Ay mga business, ilagay mo nga ano. Tol siya ni Papaya. Kaya pa din ako. Ay mga business, ito yung ano, gitara ni Kuya Buknoy, darigalo ni Papa Dins. Kasi mga business, Kuya Buknoy kasi, kung matatandaan nyo, kahit naman hindi nyo tandaan mga business, isa si Kuya Buknoy sa gumagawa ng ka-business song. So, syempre, para makagawa si Kuya Buknoy na marami pang kanta para sa ka-business family na ka-business song, narigaluhan siya ni Papa Dins ng gitara. Yun, mga business. So, eto, nagamit naman ni Kuya Buknoy ang kanta ni Kuya Buknoy, siguro nasa 5 na kanta sa business song. So, ngayon mga business, ang nito, ang problema, ayan o. Ito, paliwanag mo Tapos yung action niya, pinagawa niya ka-business sa akin kasi gusto niya gumawa ulit ng kanta. Yung action niya mataas, sira na yung, hindi naman sira. Parang lang siya, mahirap tinan. Sakit sa kamay. So isa sa nare-reklamo ni Kuya Buknoy kasi ay mga business pakita ko. Ipakita natin ay mga business So malayo na siya. Ayan dapat nga daw dyan mababa. Halos tigit na siya para hindi daw masakit sa daliri. Ayan. So ngayon, ang nangyari mga business, nung na-testing na itong pamangkin ko, na-testing ni Mono, siya, sabi na itong batang to, kasi mahilig kasi sa gitara to totoo, may gitara siya dati. Asan na yung gitara mo dati? Baligya ko ang kamatay ni Sid. So naibenta niya na daw dahil sa pangangailangan din. Ayan, so mga business, Punta ka dun kanina, nanghiram ako ng gitara, kaso masakit sa kamay kaya nag-ano na lang ako na gawin ko. Sabi niya, kasi nung tinesting niya to, dun sa sabi niya, ang sakit na nito sa daliri Tapos sabi niya, kaya kong gawin to. Sabi niya sa akin, kaya kong gawin to. Sabi niya. Paalam mo kay Kuya Buknoy kung papayag siya, gawin ko. Yun, pinagpaalam namin kay Kuya Buknoy. Kasi, para din, maayos ba? Kasayang din kasi mga ka-business kasi yung brand ng gitara. Ganda Maganda, tas mahal yung gitara, tapos pag di na agad yung action, baka masira. Sige na. So eto, may siya, may idea siya kung bakit naging ganon. Mga business para sa may mga gitara tapos walang alam pagdating sa bagay na yan. Ang sabi niya sa akin kanina, kaya daw nagkakaganon, parang nababaloktot siya, parang gumaganon. Pag bumabaloktot yung gitara, yung itong neck niya, pag mainit, parang gumaganon siya. Tapos pag malamig naman, nakaganon siya. Kaya pagka halimbawa nakatono na hindi ginagamit, ganun yung nangyayari sa gitara. So mga business para sa kaalaman, siguro mas maganda para hindi ganito ang mangyari sa gitara niya, hindi masira. Pag halimbawa hindi nyo gagamitin, siguro wag nyo na i-timing. I-adjust nyo, luwagan nyo, wag nyo itono kasi para siyempre pagka itinono nyo kasi parang hihigpit di ba? Mahihila. So ganun ang mangyayari. Tapos parang yung dito sa likod, uumbok yung dito sa likod ng ito sa atin. Parang umuumbok na nga tingin mo. Uumbok na. Umuumbok na mga business. Ayun umuumbok na. Nakalimutan sa atin ba ito? Nakalimutan ko tawag. Basta itong dalawa, nagkakapalit lang ito ng pangalan. Yun. So ayun mga business para sa kaalaman ng karamihan na may mga gitara tapos walang alam pagdating sa bagay na yan, mas mabuti wag nyo itono pag di gagamitin, pagka hindi nyo gagamitin.
luwagin nyo lang, itono nyo na lang gagamitin Gagamitin na. Tapos mas maganda daw, nakalagay lang siya sa bag. O kung may bag. Oo, tapos basta kahit na uminit, kahit na lumamig, basta hindi siya nakatuno, hindi mapapano tong ito. Hindi siya babaluktot. So, ayun, may idea siya kung paano gawin. Ngayon, Kailangan din kasing ayusin para hindi masira. Sayang din yung gitara. may brand pa naman tong gitara na to. Ang dami na nakanta nagawa na itong kante. Ka-business. Ito, yan. Papa Din Steve. May pala siya dito mga business. Bakal sa ilalim. May bakal sa ilalim pa ganun. Pa ganun ba yan? Mahaba? Dito. May na-adjust siya dito sa loob. Hindi pa to. Madami pang gagawin dito mga ka-business. Ipapolish pa itong mga tractor niya. Tsaka ito. Yan to ngayon. At ito bukas. So hindi magagawa ngayon. Kumbaga tinignan mo lang Binabaan ko lang yung wala kasi akong tools doon sa sa trabaho ko. Tama mo na. Parang buong tawid doon. Masaya ito sa gabok na Kasi meron daw siyang tinanungan. May pinagtanungan. May pinagtanungan siya kung magkano. Kaso mahal. Eh di niya muna pinagalaw. Sakto marunong din naman ako. Kaya ako na lang. Makahiram din naman ako. Tingnan mo na. Tapos kailangan palitan yung palitan yung niya. Kardas. Ang galing naman na ito, no? Nakakonect talaga siya yan. Ito yung gamit kong apps. Hindi siya sponsor. Panis! Kumagrabit na ito ni Radoro. Hindi pa. Pero naskila. Hindi. Paano ka dati mga dik?
talaga akong alam dyan, mga business. Wala akong alam dyan eh. Sabi ko dyan. Tinuruan ko siya dati ka business, mag-gitara. Kaso kalimutan. Ang sabi nila mahirap tuturuan yung mga kaliwete. Parang ano daw, business eh. Hindi ko alam bakit parang ang hirap ano sa gitara yung kaliwete. May kaliwete bang gitara no? Hindi, mga normal na gitara, binabalik na lang nila yung pagkabit ng string. Okay. Baliktad yung pagkabit ng string. Pero mas mahirap yun, di ba? Mag-gitara? Nakasunod lang ng drum. Okay. Paano nga, nga baliktad ang paggamit ang gitara. So, ganyan to. Kaskas na yun, susugod din dito. Nagtutunog. Basta yung sasering niya, hindi yung sasering ito, nagtutunog. Balik na lang. Ang mataas na rin ano. Di siya talaga ito niya, kay kailangan ni Nia pa. Siya na ito niya. At ito kanina nga itong ini mo. Para mabanta diya sulod mata itong ini. Ini yan, kaya siya na inugad din naman ni Nia. Ang ini naman din ni. Siya nga deri lang tumaon, kailangan ni muon. Adi pa? Kailangan din tong, ito, kailangan din tong bawasan tong itim na to. Nakalimutan ko tawag dito, salig ba to o ano? Ano na siya mga business, umbok na. Nakaumok na kasi. Umbok na nakaganon na. Likod. Kasi nga, nababanat siya eh. Nababanat siya ng string. String tawag dito, di ba? No? Ito. Tinan mo. Kahit dito, pansin eh. Umbok eh. Ayun o. Umbok na siya. Umbok na, nahahatak na siyang ganun eh. Kasi tinanong namin si Gabok no yung mga business ko. Madalas niya nagagamit. Hindi na daw kasi. Hindi na daw kasi yun nga nagkakaproblema. So mali pala. Kasi may problema yung gitara mo. Tapos parang napabayaan lang din. Tapos hindi niluwagan. Yun ang nagka-problema tuloy. Umumbok tuloy lalo tuloy. Kaya kahit anong timing mo na, wala na. Kahit na anong ano mo, tono no. Wala na, hindi na madadali. Kasi ano na siya eh. Tama naman kasi mababanat to rito eh. Mahihila talaga. Load na yan. Ano yun ito? Borno, magkikitara ka tayo Borno. Maaram. Galing kami dun sa ano, mga business. Galing kami dun sa Falcon. Andun sila Papa Dins, sila Dudong. And nakasama ni Munong. Jamming sila dun, gitara. Yung gitara kasi dito yung ano, so iniram namin. Ginamit niya rin kasi ito dun. Masakit talaga. Sakit sa kamay daw eh.
Yapon. Ang hirap pala niyan. Mga ganyan. Yung natuto ko nito mga business kasi mahilig ang mga likot. Yung gitara ko dati. Dalawa na yung naging gitara ko, yung isa nasira ko, yung isa naman naayos ko. Asan na yung isa? Wala na lihat. Baligyan mo nila. Oo. Ito, babawasan mo ito nung Oo. liya Ay, hindi. lang. Yung mga ano lang, ay hindi lang may mga giya-iya. Sa letra may ibanan. Ano man yung gagamitan nito? Liya. Liya na. Kaya ba? Oo. Bagay, ano man nila ito, di ba? Oh, yan. Magliya na lang na dyan eh. Pati mag-polish na yun. Tapos okay na yan. Yun lang. Hmm. So tatanggalin mo itong mga string. Hmm. Hindi naman marupok yan, no? Ay na. String. Di, original. Kanan RG. Hindi, yung iba ata napalitan na dyan. Ano kung may naputulan na dyan. Hindi, relatin yung papalyon lahat. Local na gawa ni string. Bagay. RG kasi. Tsaka yung ano din pala mga ka-business, yung string niya, meron na mga ano, kalawang. Kailangan na din pala palitan kasi yung gitara, yung ibabaw ng string, dito lang yung na ano, kumbaga nalilinisan. Yung ilalim niyan, meron mga ano, meron mga kalawang. Kaya pag nakadiin yung kamay mo, tapos parang ibibend mo yung gitara, yung ilalim niya kakaskas dito sa fretware, kaya pumapangit yung tunog. Patagal ng patagal pag ganun yung ginagawa, yung fretware niya napupudpod. Kaya kailangan pag lampas ng isang buwan, palit agad ng ano, isang buwan o kaya 2 buwan. Kahit mukhang bago pa yung ibabaw, kailangan palitan yung string niya. Kasi yung ilalim niyan meron mga ano, kalawang. Tignan mo to. Every ano? Every month? 1 to 2 months. Kailangan palitan lahat. Lalo na kung yung gitara hindi masyadong nagagamit. Tingnan mo to. Ay, oo. Ang dumi. Ayan. Mga ka-business. Parang ganyan. Parang napupudpud. Napupudpud yung ano. Kasi yung ilalim niyan meron mga ano kalawang. Tingnan nyo. Hindi nga yan. Ang kalawang sa ilalim. Sabi na yun yung mga magnipis kay kasi nandali makapudpud. So kailangan talaga siya every month palitan ng ano. String. Pero kung yung gitara, ano lang, display lang. Kahit di na... Oo, syempre, Pulas-pulas display lang. Pulas-pulas lang yan. Okay na yun. So hindi yan maayos ngayon. Mga ilang araw mong gagawin yan? Balik ko Lunes. Lunes? Balik ko Lunes, okay na to. Okay na niya. Okay na niya sa akin. Ayun niya kuhan. Trust-run. Hindi na lang. Ito talaga kasi ano na siya yun. Umbok. Tsaka di pa nagagalaw simula nung nabili tong gitara, di pa nagagalaw, di pa na ano, di pa siya na tawag dito. Parang di pa na kailangan kasi yung gitara pag bagong bili pa set up. Maka-business para ano, yung mga string kasi niyan, tsaka yung mga ano, mga basic, ano lang yan, basic. Mga bagong basic na tawag dyan, basic setup lang. Tono, bawat truss rod, yung action, hindi pinapolish, hindi binababan yung ganito niya. Ito kasi may nakita ako na ito, nililinis to.
Ito, hindi, ginagamitan ng kikil. Ayan, to mga guit-guit. Anong tawag dyan? Pretwire. Pratwire? Pret? Pretwire. Ayan, ito, nililiha yan. Kikil ang gamit, yan ang ginaganyan. Tapos pati ito. Ayan, ginaganyan din yan, oh. May ka ngayon ito. Ano? Ito nakikil. Kikil? Okay. Pantay kasi ang nun. Pero pwede ka naman siguro gumamit niyan. Liha ang gamit po. Tapos gumawa ka na lang ng kahit 2x2. Para pantay siya. Kahit ganito. Ito, square. Para tinitingnan mo dyan. Kumuha. Kahit dun sa tito mo. Kay tito mo. Tito Ranran. Marami dun, di ba? Ang gamit nila. Yan. Paggawa ka nun, siguro sa linggo gawin mo yan. Gagano mo lang siya. Para pantay. Pangitin kasi yan, isa-isahin mo. Nako. Kailangan talaga. Isa-isa. Paano mo siya mapapantay? Nga gamitan mo ito niya lilihaan din ang tagliligid para lumidong ay maging ko niya. Maging bagan patusok iya. Lihaan mo sa usa para maging bagan patusok. Tapos siya na tanim niya yakan pagpantay nito nga tanan. Ito pagpantay niya nga tanan. Tapos kauman nito yung nalilimpiwan. Yung iba kasi ginagamitan ng parang kung sa sasakyan pa bapping para kumintab yung gitara. Yung mga nagsiset up talaga ng gitara. So okay na may nagawa ka ng ganun. Gitara. Madami ng mga tropa ko sa Samar. Ako din gumagawa ng mga gitara nila eh. Ako yung nag-ayos ng mga gitara nila. Pag nakikita ko nakatambak lang. Tapos gusto nilang gamitin kaso matas yung action. Yung ginagawa ko. So sa Lunes, okay na to. Tingnan natin reaction ni Kuya Buknoy. Iba-vlog ko rin yun mga business. Iba-vlog ko yun para makita ko reaction ni Kuya Buknoy. Kung okay na. Kasi siyempre mga business, diba? Alam nyo na yun mga business. Isa to sa kasangkapan kung bakit may naririnig kayo sa outro ng mga ka-business family. Minahal kayo. Tsaka din pala ka-business. Pag mahilig mag-gitara, katulad ni Kuya Buknoy, parang merong kulang pag di nakapag-gitara. Kailangan na ayusin. Parang may kulang Kasi, sa kasi niya rin to libangan niya. Libangan niya to Kuya Buknoy. So, yun lang. At least, kahit pa paano mga business, nagkaroon kami ng kaalaman pagdating sa bagay na yan. So, siguro pag naayos to ng pamangkin ko, pag naayos niya, siguro mabibili na namin si Kuya Buknoy na sa susunod, pag halimbawa, para hindi na ganun ulit ang mangyari, pagkatapos mo gamitin, alisin mo yung tono niya, luwagan mo yung tono niya, or tanggalin yung tono para hindi na siya mabaluktot. Pag umabot ng mga 2 linggo na hindi nagagamit yung gitara, tapos nakatono siya, ganun yung mangyayari. Pero kung nakatono, tapos kinabukasan, gagamitin mo. Okay, kahit umabot ng 1 buwan ba sa ginagamit mo, Okay. ano mangyayari dun? Pero pag nakastock talaga, yan ang mangyayari. Ito kasi, matagal na rin kasi mga business na wala kayong naririnig na bagong kanta. Mga business, yun ang nangyari. Nabaluktot siya. So, Tsaka kung napapansin nyo mga ka-business, di ba? Napapansin nyo yung gitara nakatono siya. Tapos iniwan nyo lang. Umabot ng 1-2 linggo din nyo nagamit. Tapos walang gumagalaw. Tapos pag ginawakan nyo ulit yung gitara, pag nag-strum kayo, nag-iba yung tunog. Yun yung nangyayari. Parang siya. oo, kaya pala may mga ganun. Tapos sasabihin, sino kaya gumalaw nito?
Ginalaw mo na naman siguro yung gitara. Ginalawag ko lang itong gitara. Yung palang nangyayari. Sa kusa siya ibig sabihin na nag-adjust na. Nagbe-bend na yung ano niya. Yun. At least may at sa Lunes mga business abangan nyo. Bablog ko rin yun. At yun. Importante may kaalaman tayong panibago po mga business. Para lang naman sa mga mahilig mag-gitara. Ayan. Yung video na to mga business. Kung gusto nyo panoorin nyo po mga business. Para din sa kaalaman. Halimbawa, may mga pamangkin or may anak na mahilig mag-gitara. Pwede nyo may ipayo po mga business. Yan sana magbigay ng kaalaman sa inyo po mga business. Kami nag-share lang naman. Base lang din sa karanasan niya kasi may mga ganyan na siyang may ganito na siyang gitara dati na ganun din ang nangyari. So naayos niya sa pamamagitan ng ganun ang ginawa niya. So eto nakita niya kaya nasabi niya na kaya niyang gawin. Opo. So sa ngayon tinitesting niya kung anong pwede niyang gawin. So nakikita niya na talaga kaya niyang gawin. Maglalaan nga lang ng 2 araw. May trabaho din kasi. Oo. So, ayun mga business siguro hanggang dito na lang itong video namin. At muli, mga business, maraming salamat sa pagsama. At yun, congrats kasi marunong ka pala sa mga ganyan. Wala ang kaalaman si Tito sa pagdating sa ganyan. Kahit nga yung pagtugtog, hindi ko alam yun. Kaya natutuwa rin ako. At yun, mga business, nung panahon na may mga problema ako, ngayon di ba? Nung panahon na may problema kami dito sa bahay, pagka pumupunta to rito, gabi, ayun, doon lang kami sa labas, ayan, gitara. So, iwas din So, salamat din dito sa pamangkin ko. Kasi, dahilan din para kumalba si tito niya. So, ayun, nga business, natutuwa ako kasi magaling siya. And proud ako kasi magaling mag-gitara. Mga business, hindi lang magaling kumanta. Magaling din siya gumitara, mga business, magaling. So, may request niya ako sa kanya. Ang request ko sa kanya, abangan nyo kung magagawa namin mga business. Hindi ko sasabihin dito ngayon. Baka ma-spoil. Gusto ko lang surprise kung halimbawa magagawa namin. Yun, minsan magtagumpay kami sa gagawin namin na yun mga business. At yun mga business, siguro hanggang dito na lang. And muli, maraming salamat sa pagsama. At syempre, thank you sa walang sawang suporta sa Business Official, Business Family, Papa Dins TV, Mrs. KV Official, at syempre, kami mga kagwangs. And syempre, Medyo Kagwang Official, Vera and Lito Official, Editor Daryl Official. Please support po mga business. I love you all. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Berabanat lang tayo, business. Todo. Todo. God bless po mga business. Good night. Good night, good morning. Pagtulong nyo ay sigurado, pagkat mayroon kayo heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinunukan my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Minahal kayo ng mga tao kahit sang panig nitong mundo, pagkat mayroon
gawa mo'y kinalulugdan ng ating Diyos na makapangyarihan. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo, minahal kayo ng mga tao kahit sang panig